Heto guys, tatapatin ko kayo ah. Alam ko yung iba sa inyo, sobrang tagal na dito sa YouTube but still nahihirapan pa rin kayo magkaroon ng solid community or let's just say ng viewership dito sa YouTube ano. So miski ako guys, may pagkakataon din na nahihirapan ako sa views. Ibig ko sabihin ng nahihirapan is nahihirapan akong palawakin yung mga videos na meron ako. Yung reach na naabot ng mga videos ko. Okay, pero alam ko sa sarili ko na yung mga videos naman natin, okay naman at kalidad, ano. So meron tong pinagkaiba dun sa mga content creators na nagpo-produce ng hindi naman ganun ka-quality na videos, but still umaasa pa rin sila na lumawak yung community nila or magkaroon sila ng mga solid viewers dito sa YouTube. So dito sa vlog na to guys, ipaparealize ko sa inyo kung bakit hindi pa rin kayo nagkakaroon ng viewers hanggang ngayon at ano ba yung mga dapat nyong gawin para magkaroon kayo ng solid viewers habang kayo po ay tumatagal dito sa YouTube. So lagi nyong tatandaan na yung mga viewers natin dito sa YouTube ay meron silang dahilan bakit sila nanonood ng mga videos natin, di ba? So yun lang naman ang reason kaya sila nanonood ng mga videos natin dito sa YouTube. Hindi naman yun sila nag-play ng video sa YouTube dahil trip lang nila. No, maaring some of them, yes, trip lang, pero karamihan or sabihin natin 90 to 95% ng mga nandito sa YouTube kaya sila nanonood ay may kanya-kanya silang dahilan. Okay? So una, para magkaroon sila ng bagong skills, may matutunan silang bago ngayong araw, no? Pangalawa, para ma-entertain sila kasi naboboring sila, sabihin natin lunch time nila, break time. So that's why meron silang sapat na oras para i-entertain yung sarili nila sa panonood ng videos dito sa YouTube. So some of them guys nakikinig ng music sa mga sikat na artists, no? Yung mga sikat na tugtugin ngayon, lalo na yung mga lagi nating naririnig, dance music na talagang pag napakinggan natin talagang gaganahan tayo at mawawala yung pagka-boring natin, di ba, sa kasalukuyang oras. So in short guys, lahat po ng naandito sa YouTube, mapa content creator or mapa normal viewer ano, may mga kanya-kanya po yung reason kaya tayo nanonood ng mga videos dito sa YouTube. So kung ikaw, no, alam mo sa sarili mo na walang reason or walang sense yung mga videos na ina-upload mo dito sa YouTube, so dun pa lang alam mo na wala talagang manunood sa'yo. Diba? So yung intention mo dun sa video, hindi ka naman nagpapatawa, hindi ka naman nagsishare ng bagong knowledge, hindi ka naman nagbabahagi ng motivation, hindi ka naman nag-motivate ng tao, hindi ka naman nagpapakita ng bagong skills na pwedeng matutunan ng kahit sino mang manonood ng video mo. So dun pa lang, alam mo na agad sa sarili mo na hindi ka agad or hindi ka talaga magkakaroon ng views dito. Kaya kung magpuproduce kayo ng content, dapat meron kayong intention. Dapat alam niyo yung intention nyo, dapat alam niyo yung purpose ng video na gagawin nyo kasi at the end of the day, dun nasusukat yan Kaya nagkakaroon ng views or viewer ang isang channel or videos. Tapos yung iba magtatanong pa sa akin, DJ, ilang video ba yung kailangan kong may upload sa loob ng isang linggo? Or DJ, may ilang video ba yung dapat kong ma-produce sa loob ng isang buwan? Sa totoo lang guys, dito sa YouTube, wala namang specific requirements So nakadepende naman yan lahat sa availability nyo as a content creator. Kasi yung misconception ng iba na the more na active kayo dito sa YouTube, talagang malaki yung chance na alam niyo yun, mag-viral, mag-trending, or ma-monetize kayo, which is totoo naman. Pero yung misconception kasi dito is dun sa mga content creators na nagpo-produce ng video na walang sense, walang purpose, or let's just say, wala naman talaga silang intention na maibibigay doon sa viewers. So yun yung mali. Diba? As a content creator, kung alam mo sa sarili mo na yung video na produce mo, or sabihin natin yung vlogs na ginagawa mo, wala namang dahilan, or sabihin natin, walang dahilan yung viewers mo para makita or manood doon sa mismong video na pinoproduce mo, doon pa lang talo ka na Diba? Kasi kung ikaw mismo hindi mo nakikita yung sense ng video mo, kung ikaw mismo hindi mo nakikita yung dahilan para panoodin ito ng mga viewers mo, so wala rin. So kahit gaano kadami yung upload na video na ginagawa mo sa loob ng isang linggo, isang buwan, so wala din yun kung walang intention or let's just say walang sense yung mga videos na ina-upload natin dito sa YouTube. Kaya dapat, lagi nyo nga alamin yung intention nyo. So dapat meron kayong purpose kung ano ba talaga yung reason bakit mo ginagawa or bakit yan yung niche na napili nyo ngayon. So yung susunod guys, kaya karamihan sa atin wala pa ring specific viewership or hindi man lang umaabot ng 100 views, 500 views, or 1,000 views is wala talaga silang consistency doon sa niche na meron sila, no? So yung iba kasi nagiging problema nila, nakarinig lang sila ng niche na, uy, ito trending to, ito yung gawin mo. Uy, ito yung trending niche ngayon, malaki yung kita dito. So yung iba, nag-switch agad sila.
So ang tendency nun guys, yung mga viewers na nabuo mo dun sa nakaraang niche mo, mabibigla sila. So yung iisipin nila, di ba, for example, ganito, uy, bakit si DJ ME nagpalit ng niche? So dati YouTube tips to, bakit ngayon more on travel na siya? So syempre, yung mga viewers ko na interesado doon sa YouTube tips na ginagawa ko ng mga nakaraan, syempre, hindi naman agad dyan magugustuhan yung mga vlogs na ginagawa ko ngayon kung mag-switch ako into travel. So mas maganda, dahan-dahanin nyo. So wag niyong bibiglain yung viewers nyo na mag-switch kayo ng from another niche into another. Kasi minsan guys or madalas nadadaan yan sa dahan-dahan na pagpapalit ng niche. Kasi may mga content creators na ganyan na kung nakilala po sila sa skits, di ba, comedy, parody, tapos bigla sila mag-switch ng real life vlogs like yung pagta-travel nila, personal vlogs. So kaya naman Ang nagiging problema lang, masyado natin binibigla yung viewers. Diba? Kung ako, nakasubscribe ako sa'yo, nag-subscribe ako sa'yo kasi yung vlogs mo before is all about travel or mahilig kang mag-review ng mga restaurants. Tapos suddenly, bigla kang nag-switch into earning applications. So, syempre, diba, maninibago ako. Itong channel na to, alam ko, ang vlogs na ginagawa nito, more on restaurant review. Tapos bigla na lang siyang mag-switch into earning applications. So, nasa bahay na lang siya. So, kahit ako, mabibigla din ako. Diba? So kahit sabihin nyo ako, content creator ako, marunong na ako sa YouTube, but still, syempre, diba? So magugulat pa rin ako. Kasi yung reason kaya kita sinubscribe, hindi na yun yung content mo. So dapat, mag-iingat kayo sa ganon. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. And another reason guys, kaya madami sa atin ang hindi pa rin nagkakaroon ng ganun kadaming views, especially dito sa YouTube, is hindi talaga nila sineseryoso ang YouTube. Yun talaga yung isang dahilan na nakita ko, So maaaring yung iba sa atin na motivate, na inspire dun sa mga malalaking YouTubers na pinapakita yung sahod, na nagbago yung buhay, gumanda yung buhay nila, ang daming pera, di ba? So sa Mopas, na mamotivate tayo for 1 day, 2 days, 3 days, after natin mag-upload ng mga videos ng ganun katagal, parang yung iba biglang tatama rin na yan, So dahil nga hindi naman nila sineseryoso yung YouTube kasi nga na-motivate lang sila ng saglit doon sa iniidolo nila na content creators, which is yun naman talaga yung totoo, di ba? So sa Mopas, wala pang ilang linggo sa YouTube, parang wala nang upload kasi nga nawala na yung motivation. So hindi nila sineseryoso ang YouTube. So try nyo kayang seryosohin guys. Malay nyo, may makita kayong pagbabago. So pagka sinabi kong subukan yung seryosohin nyo yung niche nyo, So try to research kung ano ba yung mga techniques na gagana doon sa niche nyo. Kasi iba-iba tayo ng approach So kung ako, yung mga videos na ginagawa ko, medyo raw, pag sinabi kong raw video is may mga cuts ng konti. Pero most of the time, dire-diretso talaga yung explanation ko. So ito yung isang strategy na tingin ko gumagana sa akin. So that's why yung mga viewers natin, napapatagal natin sila ng panonood ng mga videos ko. So some of you, hindi naman din ganito yung skill pagdating sa pagsasalita. So some of you, magsalita lang ng ilang words or let's just say, humarap sa camera, medyo nahihiya na kayo. So ibig sabihin, ibagay nyo sa sarili nyo or dun sa skills na meron kayo, yung approach nyo sa mga vlogs na ginagawa nyo. Kasi iba-iba tayo ng strategy, iba-iba tayo ng approach sa video. Kasi yun yung hindi nananakaw Diba? Kahit gaano mo ka-idolo yung isang tao, may mga bagay siya na hindi mo talaga kayang gawin. Pero siya naman, may mga bagay siya na for sure, hindi rin niya kayang gawin na kaya mong gawin. So yung ibig ko sabihin, some of us, or sabihin natin all of us, may mga uniqueness tayo na hindi pa lang natin na-discover as of now. So that's why, katulad nung sabi ko sa inyo, seryosohin nyo ang YouTube. Baka sakali na ma-discover nyo yung uniqueness nyo pagdating sa content creation.
And I think guys, ito yung huling paalala ko dun sa mga kaibigan natin na hindi pa rin ganun ka-solid yung community, or let's just say, walang growth na nakikita sa kanilang subscribers, sa kanilang views, ano. So lagi nyong tatandaan mga lods na dito sa YouTube, wala kayong ibang kalaban dito kundi yung sarili nyo lang. So some of you tatanungin, paano mo nasabi DJ, paano sarili lang namin yung kalaban namin? Hindi nyo ba napapansin, pag nag-upload kayo ng video, so syempre nandun yung observation nyo. So lumipas yung ilang oras, ilang araw, may mga times na parang ayaw mo na mag-upload kasi walang growth na nangyayari doon sa channel mo. Ibig sabihin, wala kang ibang kalaban doon kundi yung utak mo. Kasi ikaw mismo yung nakakakita ng performance ng mga videos mo sa channel mo. So kung ang tendency or ang maging impact nito sa'yo negative, di ba, bigla kang tamarin, bigla kang mawala sa focus, biglang ayaw mo na mag-content kasi parang nakikita mo sa sarili mo na wala kang growth. So, yung sarili mo yung kalaban mo ron. So, ano yung pwedeng maging weapon dun sa ganung problema as a content creator? So, maging seryoso ka. Pag sinabi ko maging seryoso, gawin mo lahat na makakaya mo para matuto ka ng iba't ibang kaalaman or strategy na kailangan mong matutunan dito. Yung pasok doon sa content na meron ka. Kasi katulad nung sabi ko, mahirap i-explain ang isang bagay sa isang content creator kung magkaiba naman tayo ng niche. Kasi may mga content creators dito na nakapokus sa cooking vlogs, sa Mopyu travel vlogs, no? Food reviews, mukbang. So iba-iba tayo. So yung sa akin lang dito in general, no? So in-explain ko lang sa inyo yung reason or yung mga dapat nyong gawin as a content creator at kung saan kayo dapat mag-focus para mawala yung negativity sa sarili nyo. Kasi madalas ng kalaban natin dito guys, katulad nung sinabi ko, yung sarili natin. Yung negative thoughts na pumapasok sa utak natin na dahil nga nakikita nyo na wala na masyadong growth yung channel, parang iniisip nyo na baka walang mangyayari sa akin dito, sayang lang yung oras ko. So, nasa sa inyo naman yan pero yung sa akin lang, no? Kung alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo pa ginagawa yung lahat or hindi pa kayo nagseseryoso sa YouTube, no? So, para sa akin, ito na yung tamang oras para magbigay kayo ng konting kaseryosohan dun sa ginagawa nyo. Alam ko, masarap sa feeling na may mag-subscribe sa atin, may manood sa mga videos natin, but syempre, dito sa YouTube, long-term yung goal natin Di ba? So, once na magkaroon ka ng views, so hindi lang naman dyan nagtatapos. Gusto mo dumami subscribers. O once na dumami na subscribers, hindi lang naman doon nagtatapos. Gusto mo magkaroon ka ng solid community. So once na magkaroon ka ng solid community, so syempre hindi lang din nagtatapos, gusto mo ma-monetize. O sabihin natin na monetize ka na, o hindi lang naman doon nagtatapos, gusto mo tumaas yung revenue mo. O pag tumaas yung revenue mo, di ba hindi lang naman nagtatapos doon, mas gusto mong i-maintain yung channel mo kasi ayaw mo naman dumating sa point na yung channel mo mamatay na lang bigla or bumaba yung performance ng channel mo. So dito sa YouTube, walang katapusan ng challenges. Lagi kong sinasabi yan sa inyo. Ang sa akin lang is, kung gusto nyo po talaga mag-content dito sa YouTube or kung gusto nyo kumita, gawing long-term, yung sabihin natin, pagiging content creator dito sa YouTube, samahan nyo ng seriousness. Samahan nyo ng passion, dedication. Kasi at the end of the day, hindi naman overnight success ang YouTube. So yan yung lagi kong mine-mention sa mga vlogs ko lately. And hopefully guys, makatulong tong vlog na to sa inyo at sana makapag-produce na kayo ng sapat na views, no? Magkaroon kayo ng solid community na laging manonood sa mga videos nyo kasi yun naman talaga yung goal natin dito sa YouTube, magkaroon ng views, di ba? Magkaroon ng subscribers, umangat ng consistent, di ba? So kumita, di ba? Lumaki yung kita and of course magtuloy-tuloy yung success nyo dito sa YouTube. So guys, ako wala naman akong ibang hiling na maging successful kayo. So para sa akin, the more na nakikita ko na nagiging successful kayo dito sa YouTube, mas natutuwa ako kasi for sure some of you, may mga tips naman siguro kayo na nakukuha sa akin. So ibig sabihin, yung success nyo, parang nagiging part na din ako nun. So kahit sabihin mo na hindi ko kayo kilala personally, matutuwa na din ako para sa inyo. Kasi kayo ay viewer ko. So naging part kayo ng channel ko. So kung ano man yung success na maranasan mo or yung success na maranasan ko, lagi kayong part nun. Diba? And kung sa tingin nyo guys, kayo ay na-motivate at madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ Me, for more videos like this. And guys, gusto ko lang din i-shoutout yung ating mga solid viewers na lagi nag-aabang ng vlogs natin, daily or weekly. Ayan, so maraming salamat po pala sa inyong lahat.
And guys, sa ating mga DJME exclusive members, maraming salamat po sa inyo. So dun sa mga nagpa-member, last month and this month. Ayan, so meron silang perks, pineplex natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan nakikita po sila ng ating mga viewers and subscribers sa ating community tab. Okay? And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, meron akong iiwan na isang video and of course, DJ May YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo bilang baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.